Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang masaganang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Rehiyon 12. Sana po ay napanood ninyo ang aming episode last Saturday kung saan po ay tinalakay namin ang mga special projects ng DA tulad ng GPB, Pamana at Soc Sergeant ADPO. Tama ka dyan, Marie. At ngayong episode ay may panibagong paksa na naman tayong ihahain sa ating mga televiewers. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa fund transfer o yung downloading ng pondo sa ating mga local government units. Yes, Angel, tama ka dyan. At ito nga po ay ang downloading of funds sa mga LGU kung saan po ay nakikita nating epektibong pamamaraan upang mapabilis ang implementasyon ng mga projects para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Of course, Marie, at isa rin niyang estratehiya ng DA upang bigyang daan ang ating mga local government units na magpatupad ng iba't ibang proyekto sa kanilang mga lugar. This downloading of funds capacitates our LGUs to serve as frontliners in the implementation of our projects. On that note, narito na po ang isang oras nating programang handog sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lang sa Agri Tayo, Soc Sergeant! Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Marie, hindi ka namin nakasama last episode. Saan ka ba nanggaling? Kaya nga pumunta ako sa Aklan, Angel, kasi meron din kaming important activity doon. Ay, talaga? Anong activities Yes! yan? Anong learnings? Anong rationale? Sino yung participants o kayong speakers? Sige, papadala ko sa yung i-copy, okay? Huwag magmadali, te. Okay. So, Kaagling Marie, hindi mo ba itatanong sa akin kung anong na-miss mo last episode? Pwede na rin kung mamarapat itong sabihin sa akin. Okay, Kaagling Marie, in our 9th episode, ay pumunta tayo sa bayan ng Midsayap, North Cotabato, kung saan ipinagdiriwang nila ang kanilang 73rd founding anniversary. Doon sa celebration na yon ay itinampok nila ang iba't ibang makinarya na nakuha nila mula sa Department of Agriculture. At alam mo ba ang pinakamagandang part doon sa celebration nila, Kaagling Marie? Is that lahat ng mga makinarya na dinidistribute nila ay may tatak na maraming salamat, Secretary Prosy Alcala, at maraming salamat, Director Datukan, na talaga namang sumasalamin sa kanilang taus-pusong pasasalamat sa DA. Dumalo ang 143 partisipante sa year-end assessment meeting ng Grassroots Participatory Budgeting at Bayapa at Masaganang Pamayanan sa General Santos City noong December 3 to 4, 2014. Kabilang sa mga lumahok ang mga municipal agriculturist, municipal engineers, municipal accountants at municipal planning officers at iba pang kawani ng mga LGUs sa Rehiyon 12.
Sentro ng pagpupulong ang presentasyon ng 2013 at 2014 GPB at Pamana Accomplishment Reports ng bawat LGUs mula sa 4 na mga lalawigan ng North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Mga ka-agri, nandito po tayo ngayon sa GPB and Pamana Year-End Assessment Meeting kung saan dinaluhan po ito ng mga MAs at mga representante ng iba't ibang LGUs dito po sa Region 12 kung saan sila po ay pinagkalooban ng mga proyekto sa ilalim ng mga nabanggit na special programs ng DA. Sa ngayon, kasalukuyan nagpapatuloy ang accomplishment report ng mga LGUs para sa mga proyektong na ipatupad mula nakaraang taon hanggang ngayong 2014. Inilahad naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa mga partisipante na determinado ang Administrasyong Aquino at pamumuno ni Secretary Proceso Alcala sa Kagawaran sa pagsunod sa daang matuwid at pagpapatupad ng mga proyekto at kanya ring tinumbok na dapat pahalagahan ng mga LGUs ang mga interbensyon ng DA sa kanilang lugar. Pinasalamatan naman ni Fe Ibanez, ang Chief of Operations Division at ang focal person sa mga nabanggit na mga proyekto, ang mga nagsipagdalo dahil sa kanilang pagresponde at binigyang diin ang kahalagahan ng bawat lokal na pamahalaan na maipaabot sa mga magsasaka at mangingisda ang bawat proyekto ng Kagawaran, lalong-lalo na ang naipatupad ng mga special programs sa ilalim ng GPB at Pamana. Samantala, mismong si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang nag-abot sa 11 LGUs sa pagtatapos ng GPB at Pamana Year-End Assessment Meeting na mga tseke na bahagi ng mga pondong nakalaan para sa mga proyektong ipinagaloob sa kanila ng DA12 sa ilalim ng GPB ngayong 2014. Tinanggap ng mga municipal at city agriculturists at iba pang mga department heads ng mga lokal na pamahalaan ang mga tseke kung saan ang Cotabato City ang may pinakamalaking natanggap na nagkakahalaga sa 12,850,000. Sinundan ng Midsayap kung saan nakatanggap sila ng tseke na nagkakahalaga ng 12.79 million. Lake Cebu, 7.6 million. Glan, 7.3 million. Makilala, 6.2 million. Tantangan, 3.9 million. Tiboli, 3.5 million. Ang Libak, 2.7 million. Pulumulok, 2.5 million. Santo Niño, 2.5 million. At Arakan, 1.2 million. The City Government of Cotabato is a recipient of the Grassroots Participatory Process projects in the amount of 4 million for the year 2013. In the year 2014, we received a total amount of 12,280,000 as the first tranche for the approved GPP projects in 2014. With this, the Honorable City Mayor of Cotabato City, in the person of Honorable Japal J. Gianni, is very grateful and appreciative of the help given to our people through the Department of Agriculture. The Mayor is extending his gratitude because he saw the effects of the support from the Department of Agriculture for the agriculture sector of our city, which is presently a developing city for the region. Ang mga nabanggit na halaga ay bahagi pa lamang ng total approved amount ng mga proyektong naipatupad sa ilalim ng GPB sa mga nasabing LGUs. Binubuo ang mga proyektong ito ng farm-to-market roads at livelihood programs. Para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ito si Carl Ulysses Aguilion, nag-uulat. Isandaang mga estudyante ng Mlang National High School sa bayan ng Mlang, North Cotabato ang nakapagtapos sa School on the Air on the Integration of Corn and Cassava Production and Rice Technology ng Department of Agriculture 12 noong November 28. Pinag-aralan ng mga nagsipagtapos sa himpapawid sa pamamagitan ng mga programang pangradyo ng DA ang tungkol sa pagsasaka ng mais na maaari palang i-intercrop sa kamoteng kahoy.
Ayon kay Regional Agriculture and Fishery Information Division Chief Nelly Ilanan, pangatlong batch na isang nagawang graduation sa bayan dahil nauna nang pinagkalooban ng Certificate of Completion ang iba pang mga graduates mula sa mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat at maging sa General Santos City noong November 26 at 27. All throughout the division ay ang lang po ang meron pong nag-signify na mag-enroll dito po sa ating school year. Once again, palakpakan po natin, ano? And sana, yun pong mga napulot po ninyo ng mga impormasyon, meron ba tayong natutunan? Oo. Kung meron kayong natutunan, i-share po ninyo ito sa inyo pong mga magulang because I know that kayo na mga bata, very influential din po kayo sa inyo pong mga parents dahil kayo ay nakapag-aral, kayo po ay natututo, ano? So, kung meron kayong nalalaman or mga technology na pwede nating i-share sa ating mga magulang, kay tatay, kay ina, kay ama, sabihan natin sila na para madagdagan ang ating kita sa ating corn farming or sa kasawa, mag-integrate tayo para madagdagan. Ipinarating naman ng pamunuan ng MNHS ang kanilang pasasalamat sa DA dahil ang kanilang paaralan ay kabilang sa nasabing programa na nagbibigay ng karagdagang kaalaman sa kanilang mga estudyante na kumukuha ng kursong agrikultura. I hope and I know that your knowledge when planting such of these root crops and other plants have been enhanced at saka masasabi natin magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Bago matapos ang kanilang graduation ceremony, tumanggap ng maagang pamasko ang mga ito. Sa iba pang balita, pinangunahan ng Agri-Pinoy Palayan Program ng DE12 ang isang participatory Rice Summit meeting noong December 5 sa Coronadal City na dinaluhan ng iba't ibang sektor na bumubuo naman sa industriya ng palayan bilang paghahanda sa Mindanao Rice Summit. Layunin ng Mindanao Rice Summit na gaganapin sa Davao City sa December 11 to 12, 2014 ay upang makakalap ng iba't ibang mga resolusyon mula sa 8 thematic areas na kinabibilangan ng seeds and other inputs, labor and mechanization, credit and insurance, irrigation, marketing and value chain, farming system, organic at post-harvest na siya namang dadaluhan ng iba't ibang mga rice industry stakeholders mula sa 6 na rehiyon ng isla ng Mindanao. Nagkaroon din ng workshop upang mabatid ang mga suliranin ng bawat sektor kapag ang industriya ng palayan na ang pinag-uusapan. Antabayanan ang mga detalye ng balitang ito sa susunod na linggo. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa kabila ng mga malalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas sa loob ng 3 taon, mas mataas pa rin ang ating ani ng 14% kung ikukumpara mo sa 82% noong 2010. Alam ba ninyo na isinusulong ngayon ng kagawaran ng pagsasaka ang mekanisasyon ng mga operasyong pambukid sa Pilipinas? Ito ay dahil ang sektor ng agrikultura ay nagkukulang sa mga manggagawa kaya nahuhuli ito sa mga gawaing pambukid na siya namang nakakaapekto sa kabuuan ng produksyon at kalidad ng mga produktong inaani, partikular na ang palay. Ang farm mechanization ay naglalayong mapabilis, mapagaan, at mapalago hindi lang ang ani ng ating magsasaka, pati na rin ang kanilang kita sa tulong ng iba't ibang mga makinarya at post-harvest facilities.
Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Dahil tungkol po sa downloading of funds ang ating pag-uusapan ngayong araw, ay makakasama natin sa ating Agri-Talakayan ang Finance Officer ng Department of Agriculture 12, walang iba kundi si Mr. Carlin Coriano. Sir Carlin, kamusta po kayo? Kamusta, sir? Month-end ngayon. Medyo busy tayo sa disbursements natin. Kailangan maubos natin ang budget natin for the month. Okay. So, hanggang bukas na lang po ang trabaho. So, kaya hanggang mamayang gabi pa ang trabaho natin dito sa office. Very dedicated talaga kayo, Sir Carlin, no? Yes. So, sir, ready na ba kayo na sagutin ang aking mga questions? Depende sa question. Okay, sir. Simulan na natin, sir. For my first question po, ano po ba yung mga rationale behind why we directly download the funds to our local government units? Dalawa ang sagot ko dyan. Una, it is provided for by law or specifically by the COA circular na pwede tayo mag-download ng funds sa mga LGUs kasi ang LGUs ay siyang isa sa mga implementing agencies. Pero hindi lang tayo sa LGUs nag-download. We are also downloading funds sa SUCs. Ang SUCs ay state universities and colleges. And also we download funds to the cooperatives or farmers association. Or ang ibig sabihin yung mga NGOs or POs. So ang mga pera na dina-download natin ay yung mga pondo na nanggagaling sa mga banner programs ng DA. Halimbawa yung pondo ng rice, corn, livestock, organic, HBCDP, or in some cases, yung mga FMR projects. Okay. So, sir, ano naman po yung mga basic mechanics or requirements that LGUs should meet before po yung fund transfer? Okay. Ayon po sa yung COA circular na yon, especially yung circular number 2012-001, na nilabas nung June 14, 2012, marami pong requirements bago tayo maka-download sa LGUs. First is kailangan may approved proposal. Second, yung mga program of works or detailed engineering design. Yun, kung ang project ay FMR or infrastructure projects, kailangan din ng MOA, yung Memorandum of Agreement between DA and the LGU. And para sa LGU, kailangan na merong Sangguniang Bayan Resolution na nag-authorize sa local chief executive. So, yung sa municipality, yung mayor, sa city, yung city mayor, or in the case of the province, yung provincial governor. Kailangan sila na i-allow ng Sangguniang Bayan na mag-enter into a MOA
with the Department of Agriculture. Okay, sir, next question po. When these LGU recipients already received their respective funds, ano po ba yung dapat nilang tandaan at can they immediately proceed with the project implementation? Yes, pwede na sila mag-proceed. So, ang una nilang gawin is mag-conduct sila ng procurement nila. Yun yung kung meron silang bilhin ng mga agricultural machinery or equipment na naaayon sa Republic Act 9184 or the procurement law. And ang dapat nilang tandaan is yung mga provisions sa Memorandum of Agreement, lalo-lalo na kung ano ang dapat gawin ng LGU. Halimbawa, yung kailangan nila na i-implement yung project as soon as possible, na naayon sa batas, tsaka yung dapat pag matapos nila implement yung project, kailangan i-liquidate nila kaagad sa DA yung transfer of funds para marilisan sila ng DA ng additional funds sa other projects nila. Okay. So, sir, next question ko po. It is very important that these LGUs should immediately liquidate this fund transfer. Tama po ba, sir? Yes. Ano sinabi ninyo? Ano po yung mga thoughts ninyo tungkol po dito? Kailangan talaga nila na i-liquidate kasi yung kagaya ng sinabi ko kanina na required yan doon sa COA circular na liquidate nila kaagad yung pondo na binigay sa kanila. And second, para din na makatanggap sila uli ng mga additional na pondo ng mga projects na na-approve ng DA. Kasi kung hindi sila makaliquidate agad, mapending yung mga release ng mga cheque para sa mga additional projects nila. And sir, lastly po, baka may message po kayo or any reminders sa ating mga local chief executives? Tatlo po ang reminder ko. Una is madaliin nila na i-implement ang project. Pangalawa, kung na-implement na nila yung project, madaliin nila ang pag-liquidate ng pondo na binigay sa kanila. Para nang sa gayon, madagdagan or ma-release ng DA yung iba pang pondo na sa mga project na na-approve din ng DA. And ang pangatlo is, meron tayong nakaschedule na DA, COA, and LGU Complementation Forum na para pag-usapan ang mga problema bakit matagal mag-liquidate ang LGU tsaka ano yung mga bagong requirements ng COA with regards sa liquidation ng fund transfers. So, and lastly pala, yung hindi lang ito advice sa mayor, kundi yung pati yung mga local, yung mga municipal accountants, municipal agriculturists, and sa mga infra, yung municipal engineers, na mag-cooperate sa liquidation ng fund transfers. Kasi kung hindi mag-cooperate ang lahat, matagalan talaga sila mag-liquidate ng fund transfers. So yun lang po ang pwede ko pong advise sa mga local chief executives. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Cardin. Kapag pinag-uusapan ang sektor ng agrikultura, hindi magpapahuli dyan ang mga kababaihan. Patunay riyan si Ginang Rebecca Latug ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat, na tinanghal na national winner ng Search for Outstanding Rural Women noong 2013 sa Gender and Development Program ng DA. Talaga namang siya'y tatak, Agri-Vida. Ako ay naging halimbawa sa lahat ng mga kababaihan.
Ako po si Ginang Rebecca Arlatog ng Poblasyon Bagumbayan, Sultan Kudarat, 69 years old, national winner ng Search for Most Outstanding Rural Woman of 2013. Nung naging winner ako ng region, masayang-masaya ako dahil sabi ko siguro ako nang maging national winner ng GAD. So, nung na-announce na ako naging winner ng National Most Outstanding Rural Women, overwhelmed ako sa saya at saka pati na ang mister ko kasi first time in the history of Bagumbayan na magkaroon ng Most Outstanding Rural Woman. And I did not expect nga na makuha ko ang award na ito dahil ordinary farmer lang ako. Sa akin, parang na pag-isip-isip ko na magandang halimbawa ang naibigay sa akin na naging national awardee dahil yung mga kapitbahay at saka yung mga ibang karatig pook ay naging nakilala nila ako ng lubusan at saka palagi lang silang nagtatanong kung paano ako nanalo ng Most Outstanding Rural Woman. So, ikininto ko sa kanila ang ginagawa ko mula noong nag-retire ako sa teaching at saka yung iba naman gusto nilang magawa ng maraming gawain sa pagsasaka para masunod nila ang footsteps ng Most Outstanding Rural Woman. Yung mga dati kong project, andyan pa rin. Yun ang binibigay ko sa mga kapwa ko kababaihan na halimbawa na kung gusto nilang sundin yun, pwede. At saka kung gusto nilang manghingi ng mga technology sa akin para ma-improve ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga bahay, mga vegetable garden, at saka yung mga processing works. At ngayon, mayroon akong bagong ginagawa yung dati kong mushroom production na ginawa ko ng dingding lang ng African kalakat. Ngayon, kinamnan ko ng mga Milo kasi na vine ito, sila sa taas na mag-serve na dingding at saka atip ng aking mushroom production. At ngayon, malapit nang magbunga itong Milo dahil madali man lang siya maglaki. Sabi ko kung magbunga, so double purpose. Magbigay siya ng shade at saka dingding sa aking mushroom production at saka ang bunga nito ay pwedeng maigaling at saka inumin na Milo. At saka yung mga yung fruits nito ay pwede rin ihalo sa gulay. Mula nung naging outstanding rural woman ako, palagi lang akong iniimbita sa halimbawa sa eskwelahan, maging speaker ng mga teachers, lalo na sa GAD. Dahil ngayon, pinapractice naman ng mga teachers ang GAD. Tapos sa barangay fiesta, ganun din sa provincial foundation at saka municipal foundation. Pagkatapos, nagdi-demo ako ng mga processing, yung mga process products ko gaya ng banana chips. 2 months ago, nag-demo ako sa mga senior citizens. Sabi ko, mag-demonstrate ako, basta huwag kayong tulog-tulog. Gawain nyo kung ano ang gindemo ko at saka gusto kong magkaroon kayo ng income. Pagkatapos, nag-demo din ako ng aking Mango Puree. Gustong-gusto ng mga kliyente ko dahil sabi nila direct ito at saka masarap ang Mango Puree. Ngayon, yung ibang municipality, halimbawa sa Alamada, yung si Mrs. Katoto, nag-text sa akin, ma'am, pahingi ng technology nyo ng mushroom. So, pinadalan ko ng brochure, pina-LBC ko yun, natanggap niya. Patapos itong signature restaurant sa Santo Niño, pumunta sila dito talaga, tiningnan nila ang mushroom production ko at mabuti may nakuha sila kahit konti lang. Tapos gin-explain ko sa kanila kung paano makaproduce ng mushroom. Patapos ang mga estudyante ng SKSU sa Surala,
humingi din ng technology ko sa mushroom. Ang issue dito, banana chips at saka mango puree. Maraming natulong ang award at saka ang knowledge ko sa God sa akin at sa mga kabaro ko. Kung talagang sa katuparan ang itong God, magiging ang mga babae at mga lalaki ay magkaroon na ng yung pantay ang karapatan, hindi lamang sa mga ibang bagay, kundi ang mga babae, pwede na, makikita natin na ang mga babae pwede sa politiko. Noon hindi pa pwede. At saka ang mga babae ngayon, pwede nang mag-manage ng farm. Saka hindi lamang yan, pagsasaka, pagninegosyo, at iba pang aspeto sa kabuhayan. At dahil dito, magiging masaya ang ating kapaligiran. Tayong lahat ay may pagsasamahan, babae at lalaki. Walang magiging under-desire, pantay ang ating karapatan sa mga lalaki. Gusto kong magpasalamat sa Department of Agriculture dahil napansin nila o nakita nila ang ginawa kong pagsusumikap sa aking mga ginagawa sa aming farm. Hindi lamang yan, ako ay naging halimbawa sa lahat ng mga kababaihan dahil sa kanilang ginawa sa akin. At ngayon, dapat ang mga kababaihan ngayon ay bigyan ng halaga at bigyan sila ng advices na hindi lamang sila pambahay o may bahay, kung hindi kapantay na ang kanilang gawain sa kanilang mga mister. So, para maging mapayapa ang pagsasamahan ng mag-asawa, dapat pantay-pantay ang mga gawain. Alam mo ba, Marie, na nakatanggap ang ating opisina ng mga report tungkol di umano sa mga taong nagpapanggap na empleyado ng DA at lumalapit sa mga mayors na nangangakong tutulungan nila ang ating mga local government units na makakuha ng proyekto sa DA pero merong kapalit na halaga? At dahil dyan, Angel, narito ang paalala ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan para sa mga local chief executives. Okay, ito ay tungkol sa mga nakakarating sa atin na impormasyon na may mga umiikot ngayon, no? At nagsasabing sila ang magpa-follow up ng mga project ng mga LCEs sa Department of Agriculture. So, actually, ito ay nangyari na noong 2012 yata, no? At nagpalabas na tayo ng mga information na ito ay wag sanang paniwalaan ng ating mga local chief executives at ng sino pa mang mga nasa local government units. Wala hong sino pa man ang ating binigyan ng authority na umikot sa mga LGU at mga kausapin ng ating mga local chief executives na sila ang magpa-follow up ng mga projects sa Department of Agriculture, katulad ng projects ng livelihood or farm to market road sa GPB, Pamana, at farm mechanization, at iba pa, no, na pwedeng hingiin sa Department of Agriculture. Ito po ay nakarating sa atin dahil may nag-inform na mayor na meron ba tayong inutusan na umikot at makipag-usap sa kanila na sila through sa kanila ay mas mapabilis ang approval ng mga project na isinubiti nila sa DA. Wala pong katotohanan yan. Ang inyo pong mga proyekto ay binavalidate, tinitingnan ng ating mga tauhan, talagang mga legitimate na tauhan ng mga Department of Agriculture, at kung kayo ay nakapag-comply sa lahat ng mga papeles, lalong-lalo na itong MOA, itong resolution, no? Ang tawag nito, yung board resolution, at saka MOA, board resolution, project proposal, at nakapag-submit ng liquidation ng mga previous fund transfer. Ito po ay sapat, no, o na mga dokumento na mag-process na, no,
ang inyong mga proposals. Noon, so yung mga taong lumalapit ay hindi na kailangan. So tawag siguro natin sa kanila, sorry po, pero patingin ko ito yung mga fixers, no? Wag ho natin silang i-entertain. Walang sino man, ulitin ko po, walang sino mang papayagan ng Department of Agriculture na magdadala ng mga papeles ng mga fixers. At lalong-lalo na po, palala sa ating mga local government units, mga mayors, mga barangay captains. Marami po kayo, marami mga proposal ninyo na nasa amin na ang sabi ninyo ay dala-dala at ipa-follow up ng isang tao na inyong mga kaibigan na may malapit sa DA, malapit sa DILG, malapit sa DBM at syempre pa may hinihingi yatang kapalit. Huwag niyo po sanang paniwalaan ito. Alam po natin kung magkano ang budget, lalong-lalo na sa Farm to Market Road. At pag kayo ay pinangakuan ng 50 million sa isang project or isang FMR or 70 million, yan ang malimit na sinasabi. 50 million, 70 million. Hindi naman po yan basta lalabas kung hindi ma-validate ng Department of Agriculture Region 12. So kahit naman po i-validate natin yan, dahil yun ang gusto ninyong gawin ng DA, ipipilit ninyo na i-validate. Uulitin ko po, titingnan pa rin po sa validation kung kayo po ba ay priority dahil kayo ba ay key production area. So marami tayong konsiderasyon. So sana po ang inyong mga proposals dumiretso sa Department of Agriculture at hindi sa kung kanino-kanino mga tao na lumalapit sa inyo na siyang gustong magbibitbit ng inyong mga proposal. So magandang umaga po. Sana ang mga paalalang ito ay patuloy ninyong alalahanin na huwag kayong papasok sa ganitong mga agreement na nagkakaroon kayo ng false hope. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ang El Nino ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryeng sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop.
Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Talaga namang naging hitik sa panibagong kaalaman tungkol sa larangan ng pagsasaka at pangingisda ang nag-iisang oras nating pagsasama. At alam mo ba, Marina, ang ating episode next week ay talagang kaabang-abang. Dahil Agri Tayo Soxargen goes to Quezon Province. Yes, exciting yan, Angel, dahil ipapakita natin sa kanila kung gaano nga ba kaprogresibo ang sektor ng agrikultura sa Quezon Province kung saan nagmula si DA Secretary Proceso Alcala. At 18 days to go na lang before Christmas, mga ka-agri. At bago tayo magpaalam, narito po sa inyong mga TV screens ang ating mga broadcast outlets at social media accounts kung saan pwede niyong subaybayan ng ating isang oras na programa. Sabado, pagpatak ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lamang sa Agri Tayo Soxargen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxargen, Agri Tayo Soxargen, Agri Tayo Soxargen, Agri Tayo Soxargen.